Hey, what's up everyone? Ito pa rin ang engineer nyo ngayong araw, Engineer Mark Anthony Ruta. And today, we are going to discuss a topic under differential equation. Our lesson for today is all about linear differential equations under solutions to first-order differential equations. Sa video tutorial na to ay matututunan ninyo ang general solution sa linear differential equations. Magbibigay din tayo ng mga examples para mas matutunan yung pang mabuti yung concept at principle sa pag-solve ng linear differential equations. If you want a copy of my personal notes of this video, please comment your email address on my post in the comment section below. So para pa rin sa solutions to first-order differential equations, andyan yung linear differential equations. If the differential equation is not exact, an integrating factor is used to make it exact. Meron tayong standard form na sinusunod para sa linear differential equations. Yun yung dy over dx plus y px is equal to q of x. At ang general solution natin para sa kanya ay yung paggamit ng formula na y multiplied by the integrating factor is equal to the integral of q of x multiplied by the integrating factor dx plus c, where the integrating factor if is equal to e, or the Euler's number, raised to the integral of px dx. So, gagamitin natin ang linear type once na hindi natin makita yung first order differential equation as number 1, variable separable, number 2, homogeneous differential equation, at number 3, kung hindi siya exact differential equation. So, kapag wala siya sa tatlo na yon, ang first step natin sa kanya ay ilagay sa standard form ng linear type differential equation. Yun yung dy over dx plus y px, where px is in the function of x, is equal to q of x, and q of x is also in the function of x. Once na maayos natin siya or mailagay natin siya sa standard form natin na yan, pwede natin siyang i-classify as linear differential equation. At ang general solution natin sa kanya ay yung paggamit ng formula na y multiplied by the integrating factor is equal to q of x multiplied by the integrating factor dx plus c. Para mas maintindihan ninyo yung pag-solve ng general solution sa linear differential equations, mag-solve na tayo ng mga sample problems natin sa linear differential equations. So, solve for the general / particular solution of the following differential equations. Example number 1. So, given x raised to the 5th plus 3y dx minus x dy is equal to 0. So, dahil wala tayong given ng variables x and y, ang hinahanap natin dito ay yung general solution niya. Sa pag-a-analyze ng differential equations, tignan muna natin yung mga mas madaling classification ng first order differential equation. So, tignan natin kung variable separable ba siya. So, sa ganitong form, makikita na natin agad na yung dx ay function of x and y. Therefore, hindi natin siya pwedeng i-classify as variable separable. Next ay yung test for homogeneity niya. Isa sa mga techniques ko kung homogeneous ba yung differential equation ay yung mga degrees ng variables natin. So, para sa dx, ang x natin ay nasa 5th degree at yung y natin ay nasa 1st degree. Kapag sinunod natin yung test for homogeneity, ang r natin para sa x raised to the 5th ay 5th degree at ang r natin para sa 3y ay 1st degree. Therefore, dun pa lang, hindi na natin siya makikita as homogeneous differential equation. Next ay yung
test for exactness. So, kapag pinartial differentiate natin, yung m natin, yung function na kasama ni dx, with respect to y, ang sagot natin ay 3. While yung kapag pinartial differentiate natin yung dy with respect to x, ang sagot natin ay -1. Therefore, hindi sila exact differential equation. Kapag wala siya dun sa mga nabanggit natin na types ng differential equations, tignan natin kung papasok siya sa linear type gamit yung pagre-rearrange ng differential equation natin sa standard form. So, gaya ng sinabi natin kanina, yung differential equation na to ay non-separable, non-homogeneous, and not exact. I-try nating i-rearrange yung equation natin kung papasok siya sa linear differential equations. Ita-transpose ko yung negative x dy sa kabilang side, magiging positive x dy na siya. Equal yan sa x raised to the fifth plus 3y dx. So, itry natin siyang i-rearrange dun sa standard form ng linear type differential equations. So, next, i-cross multiply ko yung dx sa left side ng equation. That is x dy over dx is equal to x raised to the fifth plus 3y. Next step natin, kailangan si dy over dx ay walang kasamang coefficient or variables. Therefore, i-multiply natin yung buong equation sa 1 over x. So, 1 over x times x dy over dx equal yan sa dy over dx equal na to sa x raised to the fifth divided by x ay x raised to the fourth at 3y divided by x ay equal sa 3y over x. So, ang last step natin ay i-transpose yung term na 3y over x sa kabilang side para makuha na natin yung standard form ng linear differential equation. So, dy over dx, transpose natin yung 3y over x, magiging siyang negative 3y over x is equal to x raised to the 4. So, kung mapapansin nyo dun sa standard form ng linear type differential equations, kaparehas na niya yung equation natin ngayon. At meron tayong, therefore, this equation is linear. So, kapag linear yan, i-classify na natin yung px natin. Ang px natin ay yung kasamang function of x ng y. So, ang kasamang function of x dy dito sa left side ng equation natin ay yung negative 3 divided by x. So, kailangan nating isama yung negative niya dahil ang standard form natin ay positive y px. Therefore, ang px na natin ay negative 3 over x. Next naman ay yung q of x natin. Yun yung function of x sa right side ng equation na free from the variable y. So, ang q of x natin dito ay yung x raised to the 4. So, kapag okay na tayo sa pag-a-analyze ng p of x at q of x, proceed na tayo sa step number 2. Solve for the integrating factor if. At ang formula ng integrating factor natin ay equal sa e raised to integral of px dx. So, substitute natin yung px natin. So, equal yan sa, so, e raised to, ilalabas ko sa integral symbol yung negative 3. Matitira sa loob ay integral ng dx over x. So, equal na to sa e raised to negative 3. Integral ng dx over x ay ln of x. So, equal na to sa e. I-apply natin yung property ng natural logarithm natin or ng logarithm natin. Kapag meron siyang coefficient, pwede siyang gawing exponent ng number ng logarithm natin. Therefore, equal to sa e raised to ln of x raised to negative 3. Kapag sinimplify natin yan at in-apply natin yung property ulit ng logarithm, ang e raised to ln ay
nakakancel at bumababa yung number sa loob ng natural logarithm. Therefore, equal yan sa x raised to negative 3. Or kapag sinimplify natin, equal yan sa 1 over x raised to 3. So, kapag meron na tayong integrating factor, pwede na natin gamitin yung general solution formula dito sa differential equation natin. So, proceed na tayo sa step number 3. So, step number 3, apply the general solution formula. Ang formula natin para sa kanya ay y multiplied by the integrating factor if is equal to integral of q of x multiplied by the integrating factor if dx plus c. So, pwedeng yung plus c ay isama na lang natin sa equation mamaya kapag nakapag-integrate na tayo. So, equal na to sa y. Ang integrating factor natin ay equal sa 1 over x cube is equal to integral of q of x natin ay equal sa x raised to the 4th. Integrating factor ay 1 over x cube dx. So, y over x cube is equal to, kapag sinimplify natin itong x raised to the 4th, divided by x raised to 3 equal to sa x. So, integral na lang to ng x dx. Y over x cube is equal to, ang integral ng x dx ay 1/2 x squared plus c. So, ito na yung sagot natin. Pero kapag nagsisimplify tayo ng equation sa differential equation, usually tinatanggal natin yung denominator. So, para mawala yung denominators, multiply natin yung buong equation sa 2x cube. Ang simplified form na natin ay 2y is equal to x raised to the 5th plus cx cube. So, in-apply pa rin natin yung form ng constant term natin na c times 2 or 2c is equal to c. So, kaya naging plus c x cube na lang siya. Therefore, ang final answer na natin para dito ay 2y is equal to x raised to the 5th plus cx cube. So, ito na yung general solution natin para sa kanya. Example number 2. So, solve for the general solution of the differential equation 2 multiply by y minus 4x squared dx plus x dy is equal to 0. Sa pag-a-analyze natin ng differential equations, tignan nga muna natin kung variable separable ba siya sa ganitong form ng differential equation natin. So, si dx ay function of y and x, therefore hindi na siya variable separable. Checking for homogeneity, si dx ay nasa function of x and y, si y ay nasa first degree, at si x ay nasa second degree. So, magkaibang degree sila. Sabi sa homogeneous differential equation, kailangan same degree yung functions of x and y natin. So, ang example natin na to ay non-homogeneous. So, test for exactness, partial derivative of 2y with respect to y. So, equal yun sa 2. While, yung partial derivative of n with respect to x ay equal sa 1. Therefore, magkaiba sila ng partial derivatives. Therefore, ang differential equation natin na to ay not exact. So, kapag nga hindi siya variable separable, hindi siya homogeneous, at hindi siya exact, so step number 1, itry nating i-rearrange yung differential equation dun sa standard form ng linear differential equation. So, first step ko muna dito sa step number 1 ay transpose yung term ni dx. So, rewrite ko yung x dy. Ta-transpose ko yung term ni dx sa kabilang side, equal na siya sa negative 2y minus 4x squared dx. Next ay i-cross multiply ko yung dx sa kabilang side, equal na to sa x dy over dx is equal to negative 2. I-distribute ko na yung negative 2 sa dalawang terms natin sa loob ng parenthesis. So, negative 2y negative 2 times negative 4x squared ay equal sa positive 8x squared. So, next step,
kailangan si dy over dx ay walang kasamang coefficient or variables. So, i-multiply natin yung buong equation sa 1 over x. So, equal na to sa dy over dx is equal to negative 2y divided by x ay equal sa negative 2y over x. 8x squared divided by x ay equal sa positive 8x. So, next step ay itatranspose ko yung term na merong first degree ni y. I-transpose natin sa left side. I-rewrite ko muna tong dy over dx. Ta-transpose ko yung negative 2y over x sa kabila magiging positive 2y over x is equal to 8x. Kung mapapansin nyo dito, nailagay natin yung differential equation sa standard form ng linear differential equations. Therefore, ang example number 2 natin ay papasok under linear differential equations. Meron na tayong p of x equal siya sa function of x na kasama nung first degree ni y. Kasamang function of x ni y ay 2 over x. At ang q of x naman natin ay yung function of x na free from the variable y. Siya yung 8x. So, kapag na-classify na natin yung p of x at q of x natin, proceed na tayo sa step number 2. So, i-write natin yung nakuha natin na p of x equal yan sa 2 over x at ang q of x natin ay equal sa 8x. So, proceed na tayo sa step number 2. Step number 2, solve for the integrating factor if. If na natin ay equal sa e raised to integral ng px dx. So, equal to sa e. Ang px natin ay equal sa 2 over x. So, ilabas ko sa integral sign ng 2. Ang matitira sa loob ay dx over x. Equal na to sa e raised to 2 ln of x. Equal na to sa e raised to ln of x squared. Therefore, ang integrating factor if na natin ay equal sa x squared. Once na meron na tayong if, pwede na tayo mag-proceed sa step number 3. Step number 3, solve for the general solution or i-apply na natin yung general solution formula natin na y times if is equal to integral ng qx multiply by the integrating factor dx. Substitution, y times the integrating factor x squared is equal to integral ng q of x natin ay equal sa 8x. Integrating factor natin ay x squared dx. So, x squared y is equal to, labas na natin sa integral symbol yung 8 integral of x cubed dx. So, x squared y is equal to 8x raised to the 4 over 4 plus c. So, kapag sinimplify na natin to, so equal to sa x squared y is equal to 2x raised to the 4 plus c. So, pwede nang ito yung maging general solution natin para sa example number 2. Next example, example number 3. So, find the general solution for the differential equation 2 times 2xy plus 4y minus 3 dx plus x plus 2 squared dy is equal to 0. Sa ganitong form, kita na natin na ang dx ay function of x and y at ang dx ay function of x and y. Therefore, non-separable na yung differential equation natin. Kapag naman tinignan natin yung homogeneity ng differential equation, ang function ng dx natin, ang 2xy ay nasa second degree considering variable x times y. That is second degree. Ang y ay nasa first degree. Magkaiba na agad yung degree ng function ng dx. Therefore, hindi siya homogeneous differential equation. At kapag naman tinest natin yung exactness ng
differential equation natin na to, ang partial derivative ng m with respect to y ay hindi equal sa partial derivative ng n with respect to x. Therefore, ang example number 3 ay non-separable, non-homogeneous, and not exact. So, ang solution na natin dito, itry nating i-rearrange yung equation natin. Step number 1, try to rearrange the equation. So, ilagay natin siya dun sa standard form ng linear equation natin. So, ito transpose ko yung function dx sa kabilang side. Matitira sa left side yung x plus 2 squared dy is equal to negative 2 times 2xy plus 4y minus 3 dx. So, next ay ko cross multiply ko yung dx sa left side ng equation at yung x plus 2 squared sa right side ng equation. dy over dx is equal to, pwede ko nang i-distribute yung negative 2 dun sa tatlong term sa loob ng parenthesis. So, equal na siya sa negative 4xy minus 8y plus 12 divided by yung kinos multiply natin na x plus 2 squared. So, x plus 2 squared. So, next step, kailangan ma-separate natin yung term na merong first degree na y. So, sa fraction, meron tayong property na kapag halimbawa meron tayong 2 or more terms, so sabihin na natin na meron tayong tatlong terms na a plus b plus c sa numerator over denominator na d, pwede natin siyang ilagay sa form na a plus b over d plus c divided by d. So, equal lang yung nasa dalawang side ng equation na yan. So, ganun yung gagawin natin dito sa equation natin na to. Paghihiwalayin ko yung negative 4xy minus 8y at saka yung 12. So, equal na yung equation natin sa dy over dx is equal to negative 4xy minus 8y over LCD natin na x plus 2 squared plus 12 divided by x plus 2 squared. So, rewrite natin yung dy over dx. Equal yan sa, i-factor out natin yung common dun sa dalawang terms sa numerator natin. Ang common sa kanila ay negative 4y. Ang matitira sa loob ng parenthesis ay x plus 2 divided by x plus 2 squared plus 12 over x plus 2 squared. Kapag sinimplify na natin to, dy over dx is equal to negative 4y over, so cancel itong isang x plus 2, so mawawala yung isang x plus 2 dito. Ang matitira na lang sa denominator ay x plus 2 plus 12 over x plus 2 squared. So next, lagay na natin siya sa standard form. Yung may first degree ng y, ilalagay ko dun kasama ng dy over dx sa left side ng equation. So, dy over dx, itatranspose ko yung negative 4y sa left side ng equation. So, plus 4y over x plus 2 is equal to 12 over x plus 2 squared. Kung mapapansin ninyo, nandun na siya sa standard form ng linear equation. Therefore, the equation is linear. At meron na tayong p of x equal yan sa 4 over x plus 2. At ang q of x na natin ay equal sa 12 over x plus 2 squared. So, next step na natin ay step number 2. Step number 2, solve for the integrating factor if. Ang if natin ay equal sa e raised to integral of px dx. So, equal to sa e raised to integral ng px natin ay equal sa 4
over x plus 2. So, ilabas ko na yung, sa integral sign yung 4. Ang matitira sa integral sign ay dx over x plus 2. So, let u is equal to x plus 2. Ang du na natin ay equal sa dx. So, equal na to sa e raised to 4 integral ng du over u. So, equal to sa e raised to 4 ln of u, where u is equal to x plus 2. So, equal na to sa e raised to ln of x plus 2 raised to the 4. At ang if na natin ay equal sa x plus 2 raised to 4. So, kapag meron na tayong integrating factor, pwede na nating i-apply yung general solution formula natin para sa step number 3. Step number 3, apply the general solution formula y times if is equal to integral ng q of x times the integrating factor dx. So, y times the integrating factor na x plus 2 raised to 4 is equal to integral ng q of x natin ay equal sa 12 divided by x plus 2 squared times integrating factor na x plus 2 raised to the 4 dx. So, write natin itong y times x plus 2 raised to the 4. Ilalabas ko na sa integral sign yung 12. Kapag sinimplify ko yung nasa loob na integral sign, so x plus 2 raised to the 4 divided by x plus 2 squared. So, ang matitira dyan ay x plus 2 squared dx. So, kapag ginawa kong u, yung x plus 2, ang du ko ay equal na sa dx. So, equal na to sa 12 integral ng u squared du. So, equal to sa 12 u cubed over 3. So, equal to sa 4 times x plus 2 raised to 3 plus c. Kapag ginawa na natin yung general solution niya, equal na yan sa y times x plus 2 raised to the 4 is equal to 4 times x plus 2 cube plus c. So, ito na yung sagot natin para dito sa example number 3 natin. Pero kapag inilagay ko siya sa form na y is in the function of x, imumultiply ko yung both sides ng equation sa x plus 2 raised to negative 4. Ang matitira na ay y is equal to 4 times x plus 2. So, 3 minus 4 is equal to negative 1 plus c times x plus 2 raised to negative 4. So, kahit ano dyan ay yung sagot na natin para sa general solution. Example number 4. Solve for the general solution of the differential equation dy over dx minus 2y over x is equal to x squared divided by 1 plus x squared. So, para dito sa example natin na to, dahil nasa form na siya ng dy over dx plus ypx is equal to q of x is equal to q of x, so, pwede na natin siyang isolve as linear equation. So, ang p of x natin dito ay equal sa negative 2 over x. At ang q of x na natin dito ay equal sa x squared over 1 plus x squared. So, pwede na tayo mag-proceed dun sa step natin para isolve yung integrating factor if. So, solve for the integrating factor if. Ang if na natin ay equal sa e raised to ln of px dx. So, equal to sa e raised to negative 2 integral ng dx over x. So, equal na to sa e raised to negative 2 ln of x. Equal na to sa e raised to ln of x raised to negative 2. At ang integrating factor if na natin ay equal sa 1 over x squared. So, kapag meron na tayong integrating factor, pwede na nating isolve yung
general solution natin para sa example number 4. So, step number 2, apply the general solution formula. Y times IF is equal to integral ng Q of X times the integrating factor dx. So, Y times the integrating factor 1 over x squared is equal to integral ng Q of X natin ay x squared over 1 plus x squared. Integrating factor natin ay 1 over x squared dx. So, equal na to sa y over x squared. Equal yan sa, kapag sinimplify natin tong nasa loob na integral sign, so dx over 1 plus x squared. So, kapag pinansin natin nasa loob ng integral sign, isa sa mga solution niyan ay yung integrals leading to inverse trigonometric functions. Kapag meron tayong integral na merong form ng denominator na a squared plus u squared, so pwede natin gamitin yung integrals leading to inverse trigonometric functions. Ang a squared na natin ay equal sa 1 squared. Therefore, ang a na natin ay equal sa 1 at ang u squared na natin ay equal sa x squared. Therefore, ang u na natin ay equal sa x. So, solving for the derivative of u, equal yan sa dx. So, kapag okay na tayo dito, pwede na tayo mag-proceed sa integrals leading to inverse trigonometric function. So, ilagay na natin siya sa function of u. So, y over x squared is equal to integral ng, ang dx na natin ay equal sa du, over, ang 1 squared natin, so equal yan sa a squared, plus, ang 1 natin equal yan sa 1 squared, at ang 1 squared ay equal sa a squared, plus, x squared natin equal yan sa u squared. Sa formula ng integrals leading to inverse trigonometric functions, equal yan sa, so y over x squared, equal yan sa integral ng du over a squared plus u squared ay equal sa 1 over a arctangent u over a plus c. So, write ko lang yung y over x squared is equal to 1 over a natin ay 1 over 1. Hindi ko na ilalagay si 1. So, arctangent ng u over a natin ay x over 1. So, lalagay ko na lang dito si x plus c. Ito na yung sagot natin, pero kapag sinimplify natin, equal yan sa y is equal to x squared times arctangent x plus c. So, pwede na ito yung sagot nyo or pwede nyo ring i-distribute yung x squared dun sa dalawang terms sa loob ng parenthesis. So, ito na yung general solution natin. If you found this content helpful, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga latest videos na ina-upload natin. And that's all for today's lesson. See you on my next video. Bye!